Kumusta kayong lahat? Ako si Emanuel Swedenborg. Bagamat mahigit 2 siglo na ang lumipas mula nang lisanin ko ang mundong ito, hindi ito naging hadlang upang ibahagi ko ang aking mga gawa sa mga kagaya ninyong magalang at matatalino. Sa awa ng Panginoon, natutunan ko, mula sa karanasan at pagmumuni-muni, na ang kaligayahan ay madalas na hindi naunawaan. Marami ang naniniwala na ito ay matatagpuan sa ginhawa, kasiyahan, karangalan, at kayamanan. Ngunit ang mga bagay na ito, kung hiwalay sa mas mataas na layunin, ay hindi mismo kaligayahan, kundi panlabas na anyo lamang na madalas panandalian, kung minsan ay mapanlinlang, at madalas na nakakasira. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang mahal mo. Hindi sa kung ano ang panlabas mong tinatamasa, kundi sa layunin na inilalaan mo ang iyong buhay. Sapagkat ang pag-ibig ang buhay ng tao, at ang kaligayahan ay ang damdaming kasama nito kapag ang pag-ibig na iyon ay tama ang direksyon. Nilikha tayo upang maging larawan ng langit, upang tumanggap ng buhay mula sa Panginoon at ibalik ito sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na paglilingkod. Ang kaligayahan sa mga katuwid ay hindi isang random na regalo at hindi ito maaring ipataw sa pamamagitan lamang ng lakas ng kalooban. Sa halip, ito ay natural na nagmumula sa kalidad ng pag-ibig ng isang tao at sa katotohanan na gumagabay sa pag-ibig na iyon. Ang kaligayahan sa makatuwid ay hindi nahihiwalay sa karunungan at ang karunungan ay konektado sa buhay ng mabubuting gawa. Isipin ang mga taong nakikita ang kanilang buong kaligayahan sa mga kasiyahan lamang ng katawan. Ang kanilang kagalakan ay sumisiklab sandali, pagkatapos ay nawawala, nag-iiwan ng kawalan o matinding pagnanais. Isipin ang mga taong naghahanap ng kaligayahan sa kayamanan o karangalan. Ang kanilang kaligayahan ay nakasalalay sa paghahambing, kompetisyon at takot sa pagkawala. Ang kaligayahang ito ay panlabas, aksidente at marupok. Hindi ito pag-aari ng kaluluwa, kundi ng mga pangyayari, at ang anumang nakasalalay sa mga pangyayari ay, sa likas na katangian, hindi maaring maging pangmatagalan. Ang kaligayahan sa langit ay iba. Ito ay panloob, mapayapa at permanente, kahit na nagbabago ang panlabas na kalagayan. Ito ay nagmumula sa paggawa ng mabuti para sa kapakanan ng kabutihan at sa pag-unawa sa katotohanan para sa kapakanan ng katotohanan. Ang mga nagtataglay ng kaligayahang ito ay hindi direktang hinahanap ito, sapagkat ang kaligayahan ay hindi ang layunin ng buhay, ngunit kasama nila ito habang sila ay namumuhay ng tama. Ang kagalakan ng langit ay ang kagalakan ng paglilingkod. Ang mga anghel ay hindi tamad o mahilig sa walang layuning kapahingahan. Ang kanilang kaligayahan ay nasa paglilingkod sa Panginoon mula sa pag-ibig at kalapitan. Ang bawat anghel ay nagtatamasa ng kaligayahan ayon sa kahusayan at katapatan ng paglilingkod na ipinagkatiwala sa kanila. At habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, ang kagalakan ay pumupuno sa kanilang mga puso, tulad ng init at liwanag ng araw sa mundo. Ang kaligayahan sa makatuwid ay direktang proporsyonal sa pagkaisa sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ay ang kabutihan at katotohanan, at saan man siya tinatanggap, doon ay may langit. Kapag ang isang tao ay namumuhay ayon sa banal na kaayusan, kinikilala at tinatanggihan ang kasamaan bilang kasalanan, at gumagawa ng kabutihan ayon sa mga utos ng Panginoon, ang langit ay nagsisimulang pumasok sa kanya habang siya ay nabubuhay pa sa lupa. Ang kaligayahan ng langit ay nagsisimula sa mga intensyon at pagpili sa pang-araw-araw na buhay. At huwag mong isipin na ang kaligayahang ito ay mahirap o nakakainip. Sa kabaligtaran, ito ay higit pa sa lahat ng makalupang kasiyahan sa lalim at kadalisayan nito. Ang mga makalupang kasiyahan, kapag nilinis at ipinasakop sa espiritual na layunin, ay hindi nawawala, kundi napapabuti. Nagiging paraan sila para sa isang mas mataas na uri ng kagalakan. Kaya, kung naghahanap ka ng tunay na kaligayahan, huwag kang tumingin sa iyong mga kalagayan, kundi sa iyong pag-ibig. Huwag kang tumingin sa kung ano ang natatanggap mo mula sa buhay, kundi sa kung ano ang ibinibigay mo. Huwag mong tanungin ang iyong sarili, ano ang magpapasaya sa akin, kundi anong kabutihan ang tinawag akong paglingkuran. Sa kaisipang ito nakasalalay ang sikreto na matagal nang hinahanap ng mundo, ngunit bihirang natagpuan, sapagkat ang kaligayahan ay hindi hinahawakan, kundi ibinabahagi. Hindi ito ipinipilit, kundi tinatanggap. At ito ay matatanggap lamang kapag ito ay kasuwato ng banal na layunin, kapag ang pag-ibig at karunungan ay maaring umunlad para sa kapakinabangan ng lahat. Isang matalinong tao ang nagsabi, ang kaligayahan ang katapusan at layunin ng ating pag-iral. Kung susundin natin ang landas na ito,
ito rin ang ating katapusan. Ang landas to ay kabutihan, katapatan, kabanalan at pagsunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Tandaan, ginawa ko ang aking website sa Swedenborg Netlify app.